One of the most exciting high flyers in the heart of volleyball joins us live here on set. Let's welcome Trisha Tubu of the Farm Fresh Foxies. Trisha, thank you for making time. Thank you for being here on starting lineup. First of all, belated happy birthday. Yes. At we're so happy na after ng sunod-sunod na tournaments ay nakapagpahinga ka ng saglit. Kwentuhan mo naman kami how it was after that game last Saturday. Umuwi ka muna saglit, di ba, sa province? Yes po. Just a short celebration. Yes po, after po nung game namin sa PLDT nung last Saturday, umuwi pa ka ng province para nakapag-celebrate po Sa Tarlac? Yes po, sa Tarlac. With my family po. Then, bumalik din po kasi may training din tomorrow. Hirap nung ganun, no? Pang the life of a professional volleyball player. But it's nice that you got to celebrate with your family. Actually, yun po yung first kong uwi. Last December pa po yung last. Been a while. Yeah. And kailangan din magpahinga kasi big game on Friday, Halloween Day versus Choco Mucho. But I think there's a lot to celebrate, Trisha, kasi I covered your game versus Signal. And sabi mo nga, this is our best start. Sabi mo sa post-game interview. Yes po. 3-0 under, Coach Lodi, and then having a reinforcement like Ellie na pinag-usapan nga natin. Were you kind of confident na, kaya namin mag-3-0, yung first impression mo kay Ellie na pumasok siya, sabi mo ba na, wow, ang galing talaga niya? Actually po sa totoo lang, nung first pong dating niya sa amin, hindi ko expect na ganun yung lalaroin niya. Kasi parang nilalaro-laro niya lang kami sa ganun. Then nagulat po kami nung nag-tune up kami na, wow, ganito pala siya talaga maglaro na talagang seryoso siya. Tapos kahit saang area siya, wala siyang pinipiling mga sets. Sabi ko, mukhang maganda yung lalaroin namin sa reinforce. Pero never ko pong in-expect na magiging ganito kakaganda yung start namin. Although si Coach Lodi parang may idea of how she is, di ba? Nabanggit mo, how old did she start playing as a reinforcement in other countries, itong si Ellie? Coach Lodi po, sabi niya, 18 pa lang siya, nasusubaybayan niya na si Ellie. Yeah. So ever since talagang sanay siya maglaro sa iba't ibang bansa? Yes po. Okay, so talagang built for playing abroad itong si Ellie or so. And she is showing it, of course, with you guys. But how has the chemistry been aside from her? Siyempre, meron ka rin mga veterans na kasama ngayon. Sila Rachel Andakis, of course, sila Ces Molina who just came in. Kwentuhan mo kami with Rad how she has helped you guys in terms of leadership, yung kanyang pagiging veterana. Actually po, nung wala pa sina Ate Rachel, talagang syempre mga bata kami lahat. Hindi namin masyadong kabisado kung paano yung talagang laruan dito sa pro. Na nung pagdating nila talagang inisa-isa niya kami na kamusta ka, anong feeling, mga ganong bagay. Then, yan, unti-unti, nag-a-add siya ng mga learning sa amin na talagang, ganito pala dapat na sa mga gantong sitwasyon, ganito pala dapat gawin mo. Sobrang laking tulong niya. Una-una yun nga kay Ate Rad kasi yung level of experience niya din outside and inside nga ng volleyball, talagang napakalaking tulong sa amin. Kasi yung leadership niya pa lang solve ka na. Yeah. Paano ka lang niya kausapin. Then, iba pa yung sa court na talagang yung level of IQ niya sa paglalaro. Hindi mo kailangan power. Yung lagi niya rin sinasabi sa amin, kailangan mo ng diskarte palagi. Tapos yun, talagang sarap sa feeling kasi andyan siya. Yeah. Did you feel na nabawasan yung pressure sa'yo? Na nabawasan yung pressure, it allowed yourself to grow? Kasi kanina ba nagbibiroan tayo na start pa lang ng Farm Fresh, pioneer ka. Nandyan ka na. You've been through the lows, now you're going through the highs. But personally for you in that journey, medyo na-feel mo din na with Rad coming in, okay, I can grow now also na with less pressure. May mga times po na yun, naiisip ko na although dyan na may mga kasama ko na tutulong sa akin, pero syempre iba pa rin yung tulong ng veteran talaga. Hindi lang sa paglalaro, pero sa mindset ko din. Kasi yun nga, kulang ako doon. Pero yun nga, pagdating ni Ate Rachel dyan, mentally talagang tinuruan niya ako Kasi yun yung luck ko. Yun nga, sa pro, puro kalaban mo dito mga experience ng mga tao, mga players. Yun yung kulang sa akin. So, by yung part na nilalagay sa akin ni Ate Rachel na dapat ganito, dapat ganyan, yung pressure talaga nabawasan kasi unang-una dati iniisip ko na pag na-block ako, paano na yung team ko? Mga ganung bagay. Pero sabi niya, normal lang yan. Normal din na maramdaman mo yan. So, hindi mo pwedeng takasan yung mga ganyang bagay. Pero
yan talaga yung yung way, sabi niya ganun, para matuto ka. Kailangan mo kailangan nung mapagdaanan yung mga yan, then malalampasan mo yan. And yun yung start ng pag-grow mo. And proof of that growth ay 3-time best opposite spiker lang naman itong kasama natin ngayon, Jaime. It started last year in the Reinforced Conference 2024. Tapos yung pangalawang award mo, nakuha mo ng All-Filipino. And then, on tour, sunod-sunod. So can you tell us about receiving all those awards na 3 in a row? I'm sure the first one was a surprise, and then the second and third, ano yung mga naramdaman mo during those times? Actually, nung unang award ko, nung Reinforce, wala pa akong ka-idea. Kasi never akong tumitingin sa stats. Kasi ugali ko rin yung ma-pressure. Tapos mawala sa focus pag tingin ako ng tingin sa mga ganon. Pero yun nga, nag-message yung manager namin. Sabi niya, Tubes, punta ka sa awarding, meron kang award. Ano pong award? Actually, hindi niya sinabing award. Punta ka lang. Punta ka sa game, sabi niya ganon. Tapos, bakit po? Sabi ko, may award ka. Talaga po ba? Sure po ba kayo dyan? Sabi ko, shock talaga ako. Tapos tinitignan ko yung award nung pagkakuha ko. Deserve ko ba talaga to? Mga ganon. Tapos, nagbasa ako ng mga comments sa post. Sabi na, deserve ko daw. Yes, ganun. lahat yes. Pero diba? Positive yan. Ako hindi ko feel kasi parang kulang pa. Ganun, kulang talaga. Tapos, sumunod na yung All-Filipino, sabi ko. Kailangan kong patunayan na deserve ko yung award nung Reinforce. Then, nagtrabaho. Then, nag-message na naman yung manager namin. Tapos may award ko ulit. So, ganun. Ako, mas naniwala ka na nito? Hindi, pa din. Shock pa din. Kasi, seryoso ba? So, kasi nga, hindi ako tumitingin sa stats. Yeah. Then, the next na naman, ayun na naman sa on tour, sabi ko. Bago magsimula yung on tour, deserve ko ba yung 2 award ko? Oo naman. Kasi din po ako na dito, trabaho lang, gano'n. Yeah. Talagang ine-enjoy ko lang din yung work ko, tapos nagugulat na ako sa may mga ganong klaseng award. Yun yung kahit ako, hindi ko makapaniwala. Kaya sobrang thankful din. Yeah. Kasi yun nga, ang daming magagaling na players dyan, pero isa ko dun sa mga napipili talaga. Kaya ayun. And congratulations for all those awards, di ba? 3-time best opposite spiker. And then now, nag-i-improve pa. Kaya sinabi natin na dati, we know na kaya mag-drop ball, malakas yung palo. And then dumating yung power tip, hindi na mapigilan si Trisha Tubu. Can you tell us the effect of Coach Lodi in your game? Kasi ang dami mo na napatunayan. And here comes Coach Lodi, international, well-experienced coach. Tapos it really feels like, Trisha, na-elevate mo pa yung game mo na minsan 3-time opposite na, baka mag-stagnate. Pero here we are in the Reinforced 1 year later since your first award. And na-elevate mo pa dahil kay Coach Lodi. Actually po yun, nung pagdating ni Coach Lodi talaga na parang back to zero ako at saka kami. Kasi... He is your 5th coach, tama ba? Apo, fifth coach ko siya. Kaganda lang din, pang-5 ko siya. Sa bawat coach na yun, may natututunan ako. May nadadagdag sa skills ko talaga. Kaya yun, yung kay Coach Lodi nga, yun, European styles ng volleyball. So sabi niya, hindi puro power, hindi puro heat. Andyan yung mababasa ka ng mga kalaban mo. So dapat meron kang toolbox na gagamitin. Alam mo kung kailan hihilain yung tools na yon para sa ganitong sitwasyon. Then yun, in-equip niya kami doon sa power tips, mga checkouts, mga placement shots, gano'n. Na which is hindi naman ako ganun ka-familiar. Kasi nga alam ko lang gawin, tapos pumalo ng heavy, gano'n. Tapos, ayun, noong una, gagana ba to? Ganun ako. Kasi, sanay ako sa, palo lang eh. Then, kaya ko bang gawin yon? Pupuntos ba talaga yon? Tapos, sabi niya, just try it. Yeah. Sabi niya gano'n. Wala nang mawawala, sabi niya. Pero gusto ko, i-equip mo siya sa'yo. Sabi niya gano'n sa akin. And it worked. Ayun, nagulat ako, tune up namin. Yun lahat yung ginamit ko. Tapos sabi niya sa akin, bakit puro ka nalang power tip? Wala ka ng pinalo. Sabi niya gano'n. Pero ano pa ba yung laman ng toolbox na yan na for you, this Reinforced Conference, gusto mo pang ipakita? Aside from the power tips na nabanggit ni Jaime, baka meron ka pang tinatago sa toolbox na parang in the next games, baka ito yung next time kung ipapakita naman or ifo-focus. Gusto ni Coach, ayun, matutunan ko rin kung paano pumalo ng sharp
na hindi ko pinapakita papalo ka ng sharp. Then yung mga high hands na hindi ko papamukaing high hands. Hindi ko alam paano ko gagawin yun. Pero actually may mga sinesend siyang video sa akin every day. Every day. Tapos every after game, sinesend niya yung mga clips ng shots ko na dapat kong i-improve. Ganun. So sobrang laking tulong niya din sa akin kasi yung mga ganong maliliit na bagay na hindi ko napapansin na sobrang makakatulong pag talagang mas naayos ko pa. Yung mga bagay na yun sobrang importante sa akin. Yeah. And para ba yung yung toolbox na yan, Dip, maging suitcase na. By next year, no? Bigat na yan. 5-time opposite striker na si Trisha, may suitcase. But before we let you go, Trisha, obviously coming off a loss, ito na yung test again for Farm Fresh is how you can bounce back. What's next versus Choco Mucho? Because that is a big game versus a team that's hungry. Ano yung gusto nyo i-adjust from what you learned from that last game versus PNP? Yung last game po namin, talagang ano din yun. Bago yung game na iniisip namin talaga na grabe yung games na yun. Siyempre, PLDT yun. Number 1 yung blocking nila. So, dun talaga na-challenge yung mga toolbox namin kung paano namin magagamit sa kanila. Medyo, yun nga, kinapos. Pero, ang dami din namin natutunan doon unang-una, yun nga, na hindi namin pwedeng basta-basta gamitin na lang yung mga tools na yun. Yeah. Alam namin, kailangan namin malaman when gagamitin yung mga tools na yun, then sa ano namin din siguro, communication. Yeah. Na ano yung communication namin kasi yun nga, sanay kami na maingay kami, then bigla na lang kami nag-shutdown din. Siguro dahil na rin nga yun, nawalan kami ng momentum kasi yung second set na sobrang dikit na kaso yun nga. Pero yun, sa next game namin sa Choco Mucho, talagang mas magiging eager kami. Kasi yun nga, hungry din yung Choco na sa wins. And same din kami para sa maka-bounce back sa last naming talo. So, yeah. And so far, so good naman, di ba? Yeah. Yung pinapakita ng Farm Fresh. So sa Friday, tama yung laro ninyo, babawi kayo, and abangan natin yung costume ni Trisha. Halloween special yan. Oo. Trisha, thank you for your Thank you time. so much po. And good luck in the rest of the Reinforced Conference.